Posible nang maglabas ng warrant of arrest para kay Senador Bong Revilla kasunod ang paglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan na nagsasabing may sapat na basihan ang mga kaso laban sa kanya. Kaugnay ito ng pork barrel scam. Makibalita tayo kay Salima Refran. Salima. Mark, alam mo, isang pirma na lang yung kulang doon nga sa warrant of arrest na posibleng ilabas na nga anumang oras ngayon ng Sandigan Bayan First Division laban kay Senador Bong Revilla. Ito yung matapos nga maglabas ng resolusyon ang First Division kaugnay doon sa kasong kinakaharap niya na plunder at graft. Ayon sa resolusyon, no, 4 na pahina ito na nakitaan ng probable cause ang kasong graft at plunder. At sa 4 na pahinang resolusyon, sinasabi na binabasura yung mga motion ng mga kampo na i-dismiss yung kaso o i-suspend yung proceeding at i-defer o pagpaliban itong issuance of warrant of arrest. Kanina nandun tayo sa loob ng First Division ng Sandigan Bayan at nakita na natin yung isang papel na sinasabing yun na raw yung warrant of arrest. No? Ang sinasabi dito, kailangan daw firmahan yan ni Chairperson Efren de la Cruz ng First Division. Pero bahagyang natatagalan ito dahil bukod doon sa warrant of arrest para sa kasong plunder, ay inaayos na rin itong warrant of arrest naman para doon sa graft. Sa kaso kasing graft sa Mark, no, nasa 30 yung co-respondents, co-accused itong si Senador Bong Revilla. Kanina, mga around 3 p.m. ay tumawag ang kapo si Senador Bong Revilla dito nga sa First Division at nagpasabi na handa silang sumuko, handang pumunta dito sa Sandigan Bayan itong si Senador Bong Revilla para isuko yung kanyang sarili. Ang sabi naman ng First Division ay handang-handa silang hintayin ang senador kung magdesisyon na itong sumuko na dito sa Sandigan Bayan. Samantala, Mark, kanina napuntahan natin itong detention cell sa loob ng Sheriff's Office dito sa Sandigan Bayan. Sabi ng First Division ng Sandigan Bayan, itong detention cell sa loob ng Sheriff's Office ang maaaring lugar na manatili itong si Senador Bong Revilla oras na sumuko siya. Yung detention cell, Mark, ay nasa 3 by 5 meters lamang, isang bangko, isang mesa, may isang lababo, may kubeta, no? Pero walang kama. Tapos ang dito, wala siyang sariling electric fan, pero pumapasok dun sa loob ng detention cell itong aircon ng Sheriff's Office. Ang sabi ng Sheriff's Office, temporary lang talaga yung detention cell na yan. At kung sumuko nga ngayong araw, mamayang gabi itong si Senador Bong Revilla, doon sa mananatili. Pero ang sabi nila ay ito-turn over din siya sa karapat-dapat na law enforcement agency na kinakailangan na. Mark? Salima, paano ang senaryo? So pagkatapos makumpleto ng First Division yan, yung nag-iisang pirma kamo na kulang na lang, anong susunod? Saan pupunta yung papel na iyan? At lahat ba'y mangyayari tonight? Yan ang sinasabi sa atin dito, no? Kasi nga isang pirma na lang yung iniintay. Pero marami kasi yung lalabasan, yung pagbibigyan o i-issuehan ng warrant of arrest. So you have Senator Revilla, and then sina Attorney Gambe, Jonathan Napoles, Ronald Lim, John Raymond De Asis, plus 30 more na respondents naman o accused naman dun sa kasong graft. But yun nga, isang pirma na lang. Yun ang sinasabi nila. Yun ang inaantabayanan natin dito. Pagkatapos mapirmahan itong warrant of arrest, ibababa yung papel sa Sheriff's Office. Ang Sheriff naman ng Sandigan Bayan ay dadalhin itong warrant of arrest na ito doon sa mga law enforcement agency. Ang law enforcement agency natin, Mark, ay ang PNP sa Camp Crame at ang NBI sa Maynila. Mark? Tapos sa Lima, pag halimbawa ay sinerve na yung warrant, kailangan ba yung mga aarestuhin ay dadalhin sa First Division ng Sandigan Bayan para iharap sila doon bago sila dalhin sa Camp Crame? Ganun ba? Mark, kasi depende yan kung anong oras mangyayari ang lahat ng ito. Kasi ang sinasabi nga dito, sinasabi, no, kasi nga tumawag na yung kampo ni Senador Bong Revilla. Mukhang hindi na ata yung paglalabas ng warrant of arrest. So, ang nangyayari ngayon dito, maaaring maghintay sila once na makuha na nila yung confirmation na oo, pupunta na dito sa Sandigan Bayan si Senador Bong Revilla,
ay mag-iintay na sila at dito na lahat ipoproseso yun. Pero kung mangyayari pa rin yung warrant of arrest, yung tunay na force o proseso, pupunta, for example, kung Camp Crame or PNP yan, doon muna dadalhin, ibubuk, tapos saka lang ihaharap dito, maaari, kung mangyayari lahat ito mamayang gabi, bukas na ng umaga. Mark? Okay, patuloy tayo magbabantay dyan sa mga development dyan sa Sandigan Bayan. Maraming salamat muna sa iyo, Salima Refran.